It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Yoo! Mga I love you ko. Welcome back sa ating new episode dito sa Nyogok Time. So, ayan, grabe naman. Na-miss ko kayo. After one week, mag-upload na naman ako. No? Kasi nga, syempre, alam niyo naman, may mga something tayong hindi naaasahan. Kaya minsan, hindi tayo nakakapag-read it. Katulad niyan, may motora. May motora, di ba, mga isturbo. So for me, simulan na natin para makapag-read na tayo, no? So ang ating first story category is Dijabag. Na. So yeah, ang ating first story, oh my God, wait. Kung naano nyo ha, May 9 yung May 9 yung calendar ko dito, May 12 na ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi ko siya ina-update kasi ayoko bumilis yung panahon. Ayun. Ayun, moments of love. We can chant to the beat of a... Anyway, let's move on, no? So, ating first category is komedya, slash kulaba, slash dilubyo, slash action. At ang kanyang titulo dito is ang natanggap kong regalo noong Christmas party. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hi sa mga egites dyan na hindi pa nagsisimula ang story, nakapag-type na agad ng wansa at paulit-ulit na sinesend sa comment section. At hi sa iyo, Mima Sophie, na palagi sinasabi na mag-scanning ng mga story, pero gnarly pa rin ang pagbabasa. Woo! Kamot sa alak-alak. Namiss ko yung alak-alakan ko, pero minsan ang kati talaga ng alak-alakan ko. Ayun, bida na naman siya. Bida ba? Anyway, let's move on, no? So, ang sabi niya pa dito, this story happened year back nung high school ako nun, ma. Third year high school ako noon, nangyari itong dilubyo sa buhay ko. Isa akong OMSMA, studios ako noon, achiever sa school, at palagi sumasali sa mga extracurricular activities. Like siguro yung mga dancing, mga singing, snake and ladder. Siguro yun yung mga extracurricular niya na hindi niya na binanggit dito yung specific. So, or diba? Anyway, let's move on. Ito na nga. Since nasa Catholic school ako nag-aaral, hindi ako masyadong exposed sa mga bagay-bagay in terms of kanyerbugan. Bago mag-Christmas party, nabanggit ko sa isang merlet na classmate na gusto kong makakita nung Nyondom Rep. Napa-joke. Pero deep inside, want ko talaga, ma. I wanna see it, I wanna see it. Yung may alog na dibdib. Curious kasi ako nun, ma, at that time nagsimula na ako mag-explore. Ayun, Dora. Ayun, Dora. Humawak na kayo sa mga kambal nyo dahil ito na ang first twist of Earth. The Jamaica. Nung Christmas party, may inabot na maliit na box yung paper bag, yung classmate ko, ma. Napasabi ako ng, tingnan ko nga kung anong naman ng paper bag na to. Sabay hati sa screen. Ate Janely, sabay hati ng screen, okay? Binigyan talaga ako ng merlet kong classmate ng Nyondom Rep. Gulat ako naman, napatalon ako at pumalakpak ako sa tuwa. Tumakbo pa nga ako papunta sa stage namin, sabay-sabing, mga kapwa ko, student, ito na yung araw na pinakahihintay ko. Parang, hello UB! Nanonood ko si Kim Chu doon sa UB. Ito na yung araw na pinakahihintay ko, makakasuot na rin ng Nyomdarat. Malaembutido kong tarugo. Pa-shout yun, ma. Pagka-uwi ko, dahil akong pumunta sa kwarto rin, binuksan ko talaga at sinukat ko talaga yung Nyondom. Napasabi ako ng, ang sarap, parang tao. Fast forward, British accent, kinaumagahan yun, pumasok ko sa school at lahat ng mga nakasalubong ko ay parang masama ang tingin nila sa akin. At ito na ang second twist at third. The Jamaica. Nalaman ko na hindi lang pala ako binigyan ng classmate ko. Since 3 ang laman ng isang box, may dalawa pa pala siyang pinagbigyan sa other section sila, ma. Ayun, to distribute. Kula ba talaga akong nalaman ko, yung isa na bigyan ng Nyondom Rep, inalok niya pa pala yung isang merlet na classmate niya. At sabi daw, wanna play with me? Sabay pakita ng Nyondom Rep. Etong si merlet nagulat at nagsumbong sa advisor nila at dahil doon, tinrace nila kung sino nagbigay ng Nyondom at kung sino yung mga nabigyan. Tamang iniisip nyo, nadamay ako dun, ma. Dahil nga sa Catholic school yung na guidance kami at pinatawag kami ng community service at ako ay tinanggal sa honor list. Grabe ang iyak ko nun, ma, hindi ko alam
At hindi ko inaasahan na ganun ang mangyayari dahil lang sa isang nyondom rep. Ito na ang last twister, ma. The Jamig. Gigigili. Kaka. Mayang-hiya talaga ako sa school. At sa magulang ko noon. Dumating yung point na nag-overdose ako noon, ma. Tanggap ko na noon na pwede na akong mategi. Pero puro ascorbic acid pala yung nainom ko. Ayun, to vitamin C. Eme lang, ma, ascorbic acid, ma. Fast forward, British accent, natapos ng school year, nawala na ako sa honor list, ma. Pero, next academic year, nakabalik naman ako sa list at top 2 naman ako. Ayun naman sa nagsabi ko sa story ko, hindi ako nag-community service ng isang linggo para iwansa nyo lang. Walang proof of purchase, malangan naman picturean ko pa yung nyondom na bigay sa akin, tinanggal na nga ako sa honor list. So, I guess dito sa story na to, no, this is a reminder na every action talaga ay may mga consequence, no? Depende sa policies ng school or everything nice, di ba? Tsaka, pero yun nga, sana imbes na punishment yung inano sa mga bata, di ba? Dapat meron din space doon for guidance, ano yun, conversation, tapos to educate them, 'di ba? Dun sa because of the Nyondom Ret, 'di ba? At least 'di ba nakabalik siya sa sa top 2 ulit, no? So that's good for you, 'di ba? So yeah. Kaya let's move on with our next story. The Jamade. Ang ganda ko ngayon, no? So, yeah, ang ating next story category is, this category is komedya, is a lush, a slight action, is a lush, slight libido. At ang kanyang titulo dito is, tingnan ko nga kung waikas talaga ito. So, hati na naman sa screen. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hi, Mima Sophie, aka Daddy Willie, na naman, ano Daddy Willie? Daddy Willer! Na naman, talaga kinarag pa talaga, no? The Gemad na lang, please. Please naman. Bakit ayaw mo nanda? Gemini! So, ginagamit pagka nalabas, I mean, hindi ka makakapasok ng mall kapag hindi mo ito gamit. Face shield? So let's move on. Ito na nga. Sabi niya dito, at sa mga igitas dyan ng wansa, kahit pinanganak pa lang ako, wansa na sila ng wansa sa akin. Akin ang mga sobrang balat nyo at gawin kong bracelet yan. Ayun, Pandora. Ayun, Pandora. So, let's move on. Sorry, wala akong masyadong vocabs dito dahil new e-gators lang ako. Ito na nga yung story this year na to, SKL, sang araw nagmamaneho ako sa Laguna. Ayun, Mary Rose. May lang, ito na talaga. One morning, nagising ako at sinabi ko, maganda ba? Tinasik talaga yung bunganga eh. Tinasik yung bunganga. So, let's move on. Dahil papasok ako sa school, may routine ako before pumasok ng school, like maligo, kumain, magbihes, ganon. Pero iba to eh. Mag-ready na kayo dahil ito na agad ang first twist after the jamming. Mamalaki yung bahay namin, ma. Ayun, Flex. Pero kasama namin ng tito, tita, at pinsan ko mang kanon. Pumunta na ako sa CR, ma, dahil maliligostra na ako. Nag-shower na ako, ma, and after nun, nag-shampoo na ako. Nagtataka ako, ba't hindi bumubula yung shampoo? Wait lang. Okay. By the way, ma, ha? Okay. Okay, shampoo. By the way, man, yung ganito kalaki, hindi siya nakasachet. Okay. Hindi siya nakasachet. Tanong mo nga sa mga iris kung bakit, lang. Yun na nga, ma-ignore ko lang yun, ma, at nagpatuloy ako sa pagligostra. Fast forward, British accent, nasa school na ako, ma, at pang 4th subject na namin to. Umawak na kayo sa mga beti nyo dahil ito na ang second twister. At the Jamade. Mantigas na ng buhok ko. At ang baho niya. Baho niya. Baho niya. So let's move on. Ma, di ba namang di ako naligo ng ilang years? Fast forward, nakauwi na ako, ma, at nagtanong si Pudra, ma, na-expired ba yung shampoo? At ang sagot niya, over naman sa ass. Iglesias din kasi si mama, ma. At sabi-sabing, di mo search, di ako si Linda Walker, ha? Ayun, makalumang memes. Ano yun? Ayun, makalumang memes.
Ayun, makalumang meme. So let's move on. Ito na nga. Fast forward ulit with British accent, mga 9 p.m. na maliligaw na ako, pumunta ako ni Arma. At may nasayit ako, ma. Abangan nyo na lang sa part 2, tinamad na ako mag-type. Lang, ito na yung third twister, ma. Ma, nasoko. Ano nasoko? Ito yung spell niya kasi ng naso. S-A-W. Tama naman, pero bakit naman pinastens? Talaga in English pa talaga eh. Manasoko, nasoko tuloy, manasoko ng mga nagyonyo ko lang aking shitoret. Hindi kasi masyadong sarado yung pinto ng New York. Kaya nakita ko. Sabi ko, bawal yan, justice ako. Lang ma, pero nakita ko yun na nagtago ako sa washing machine sa likod. So, explain ko yung washing machine namin. Ay harap niya ang CR namin at may space yung washing machine sa likod, ama. Hindi naman sobrang lapit at hindi rin sobrang layo, so let's back to the studio. Nakita ko yung dalawang beautiful eyes ko manahawak niya ang lalagyan ng shampoo. After a minute ay naabutin ng lani niya at nilagay niya ang white cast niya sa lalagyan ng shampoo. Bakit naman inipon doon? Ayun to, collect. Bakit may paraphernalia? Ano ba yun? Hindi ko alam ha. Why you need to cut to keep those white casts, no? Baka pupunuin niya. Or baka ipapasa niya yan sa the Guinness Book of Records. So, let's see, no? Let's move on na. Okay na? Sabay-sabay kayo. Let's move on. Okay. So, let's move on. Sabi niya pa dito, ma. Grabe talaga. Lumabas na siya at bumalik na siya sa kwarto niya. Madali-dali akong pumasok sa NIR, ang lalagyan ng shampoo at inopen ko at ininom. Lang ma. Ba't kasi nilink? Ininom ma. Lang mo, kung diri ko yun. Inopen ko ma, marami yung white cast ma. At di ko rin napansin yung differences ng white cast at shampoo ma. Dahil medyo malabo din yung mata ko. Inisip ko na sayang naman yung pilot na yun naging stone hingi pa. Lang mo, komedyante lang. Agad lang, komedyante. Komedyante lang. So let's move on. Agad kong tinapon yung shampoo na yon at patuloy ako sa pagligo. Ilang months ko din ginamit yung shampoo yun at hindi ko alam kung ginagamit din ng iba kong family. At hindi ko alam kung kailan naging hobby ng tito ko na ilagay yung white cast sa lalagyan ng shampoo. Hindi ko na din alam bakit niya ginawa yun. Siguro baka pang-donate niya para may pera siya. Siguro kung ganun, jumoin talaga ako. Lang, yun na. Yun naman, lang, thank you. I love you so much sa mga English na hindi naniniwalang totoo ito. Bahala ka sa buhay nyo. Sararat kasi kayo wala akong purpose picturean ko pa kaysa itapon. Pero search nyo na lang yung bote nitong bottle, 650 ml. Okay. Lesson learned, magsasay ng shampoo na lang kayo. Nakakaloka. Ewan ko alam kung once to or hindi. Mapapakanta ako. Once upon a Shito? Shito? So, I think, hindi ko alam kung anong fantasy ng Tito Ret mo, no? Pero, kung iipunin, parang it's a very weird, no? Na iipunin niya yung pneumodity niya. Pneumodity niya, ipapatigas? Ano ba yun? Anong gagawin ba doon? Ililibing niya? I don't know, ha? Okay, so, sana inas mo. Sana inas mo. Anyway, hindi ko alam if it's true or not, pero baka nga, ewan ko, medyo hindi ko alam kung ano yung sasagot ko dito. So, try until you fall. So, yun ang masasabi ko, no? Ang masasabi ko ng try until you fall, the battle of shampoo. So, let's move on now with our next story. The Gemad. So, yeah, let's move on with our next study. And this category is Kulaba is a Lush SKL. At ang kanyang titulo dito is Isturi. Okay? Idilubyo / traumata is a Lush childhood experience. At may paalala tayo dito ha. May trigger warning tayo since it involves
young age, no? And meron parang it's kind of paano ko ba sabihin? Accident, okay? Accident kineme, no? So, ano ba titulo niya? Ang titulo niya ay Drum, okay? Drum, okay? So, ang titulo ng story na to ay Drum for our third is today. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hi Mima Sophie at sa mga iglesia na walang ginawa kundi mag-share ng story ng mga once naman. Alam niyo, iglesia, super halata kayo kapag once sa story niyo, kaya itigil niyo na yan. Butasin ko yung mga puso niyo dyan. Ang sakit nun, ti. Okay, may trigger warning tayo dito, ah. Before I share this story, request ko lang sana sa Notify or White to Saturate mo ito basahin kasi hindi ako nakakabot ng live mo, ma. Sa TikTok. Sige no, please, 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 by Sabrina Carpenter. This story category is Delubyo, ma. And may trigger warning po tayo dito. Ma, you can call me Jam. This story is about time na muntik na akong makasyegi ng tao. Ma, don't judge me. Bata pa ako noong mga panahon na to and I wasn't obviously thinking right. So ito na nga yung bata ako, Mima. I think mga 6 or 7 years old ako neto. Wala akong masyadong close friends sa lugar namin since yung mga bata doon is parang mga palaaway at di ko gusto ugali nila. Meron kaming kapitbahay na parang compound type. Marami sila doon na magkakatabi ang house and doon nakatira yung isa kong friend from school. Mas super close kami noon since classmate kami, parang best friend na nga kami. So ayun, umuulan that time. Nagpaulan ako at naisipang pumunta sa bahay ng friend ko na yon kasi naisipan ko na baka nagpapaulan din siya. Pagpunta ko, ma, nagpapaulan nga siya at kasama niya yung mga siblings niya, ma. May dalawa siyang kapatid, ma. Isang merlat na 5 years old at isang boy na 3 to 4 years old, ma. Pagpunta ko sa kanila, ma, wala yung parents niya. At ang weird nga eh. Pero sila lang talaga nandun. Sa labas ng bahay nila, may drum na blue. Oo, yung sa mga, may yung drum na blue red, no? So, ma-imagine nyo yun. Yung drum na yun, ma, pinapangsaw nila sa tubig ulan na galing sa bubong nila. So, ayun. Nagpapaulan kami at nakita ko yung drum. Naisip ako na mag-swimming doon at pumayag naman yung friend ko at nag-swimming na kaming dalawa. Sumama din yung younger sister niya. Yung younger brother niya naman gusto rin sumama kaso parang hindi naabot yung drum. Pero nagpupumilit siya so naisip namin na isama siya sa drum. Mano nag-swimming na kaming apat, napansin namin na parang di abot nung bata yung drum kasi puno yun eh. Nilabas namin siya sa drum pero talagang nagpupumilit pa siya. Ma-feeling ko nakukulitan ako sa kanya kaya nilagay namin siya ulit. Ayun, di niya talaga maabot yung drum, Mima, at nahihirapan na siya. Sabi ng friend ko, natanggalin na namin siya pero di ako pumapayag. Sabi ko, hindi, abot niya yan. Mano nakita na namin na parang di na siya huminga at parang nakalutang na lang sa drum. Nagpanik kami. Oh my God. So may trigger warning tayo dito guys ha. Mima hindi na siya huminga. As in yung mukha niya purple na, unresponsive na rin siya at ginigising namin siya pero wala talaga. Natakot ako, Mima, kasi kasalanan ko yun. Pinilit ko siya sa drum, kahit nakikita kong nalulunod na siya. Magrabing kulba ko nun kasi parang nakategi na ako. Naisip ko agad umuwi at nakakatawa lang kasi parang nang gaslight pa ako bago umalis. Sabi ko sa friend ko, kahit anong mangyari, BFF pa rin tayo ah. Pag-uwi ko, Mima, nagkulong ako sa CR, tapos nagplano ako na magtulog-tulugan para pag pumunta yung parents ng bata at kinausap parents ko, hindi ko sila makita kasi kulba talaga ako. Ayun, thankfully, nabuhay yung bata. Na siya, resuscitate. Okay. Resuscitate ata siya, ma, at napag-yes galing, tain na talaga ako, ma. Kasi kung nategi talaga yung batang yun, dalang-dala ko yung guilt hanggang ngayon. Di ko alam bakit ko yung ginawa, sobrang demonyo ko talaga nung bata ako. Mamula akong purpapay siya sa langan naman, picturean ko yung bata habang nalulunod, di ba? Ay di nakikiki ako niyan. That's for all, Mima Sophie, for reply if read it na. And please sana talaga sa Notify or White mo ito mabasa. Nagmamakaawa ako sa'yo, Mima. Yun lang, I love you. So ilang taon na kaya sila, no? Medyo kakulba talaga yun nangyari na yan. No? So sa story na to, no, dapat talaga bantayan niyo yung mga bonaks niyo talaga. Wag niyo silang pababayaan na mag-isa lang, 'di ba? Kasi yun nga, 'di ba? Alam mo naman yung mga bagets is talagang kung ano yung nasa isip nila.
ginagawa nila, yung curiosity nila, 'di ba? So, for that is talaga dapat nakabantay kayo. Please, lagi niyo babantay yung mga bagets na yan, yung mga bonaks niyo, para walang mga ganong eksena, 'di ba? So, yeah. Thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating last story. The Jamig Suka! So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. In this category is Dilubyo slash Kakotoko slash KKK. At ang kanyang titulo dito is Nidator ba? Nidator ba? So, I think meron tayo dito ang trigger warning ulit, no? So, may trigger warning tayo dito. Kaya, kung hindi nyo bet, skip na kayo, okay? So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi na dito, hi Mima Sophie, sana mag-grow and foster ang business mo para hindi ka na mag-melody pag walang layot. Sa mga English na pakilinisan ng mga news o dala, amuyin ko yan isa-isa. Near back to history around 2023. Nag-aaral pa lang ako noon sa kursong accountancy at third year ako that time. Lagi ako sa school noon kasi di naman ako absinera tulad mo. Wait lang ako. Sidekick love you. Gumana pa talaga eh. So sidekick kasi pag ginagano nyo, parang pinapatahan. So let's move on. Sa pagkakatanda ko, malapit na exam nun at ito na agad ang Towezover. Dijemeg. Face shield? So, may nag-chat sa akin na di ko kilala. Oms na mukha namang mabait. So this is a BL, no? Tinanong niya ako kung wala akong ginagawa at tinanong niya ako na mag-study sa kanila kasi apparently ay second year siya at accountancy din. Kaya pala medyo familiar yung mukha. At bilang wala nga akong gagawin that time, pumayag na lang ako kasi susunduin daw ako. So ayun, sinundo niya ako at naka-pick up siya Nga pala medyo parang late 20s na itsura niya kasi nasabi niyang second degree niya ang accountancy. Habang nag-drive, ang dami niyang kwento sa akin, wala naman akong pakialam Parang bigla ako nagsisi na sumama ako sa kanya. Bigla niyang hinawakan yung ngiti pirate ko with matching color smile. Napatingin ako sa kanya pero di kinalis yung kamay niya at sabi, ibang cambio ata nahawakan mo bro. At tumawa onte kasi nagulat talaga ako sa ginawa niya. Pero ayaw ko siyang ma-offend, baka bigla akong pababait. Fast forward, British accent, nakarating na kami sa tinutuluyan niyang apartment at pinapo niya ako sa mesa. Siya naman ay kinuha niya yung bag ko at dinala sa kwarto niya, naghalukay pa siya sa kwarto niya at bigla siyang lumabas na nakatapis lang at nagsabing maliligo daw muna siya. Lumapis siya sa akin at parang sinasadya niyang idikit sa akin yung wewit niya, flat naman. May pasimpleng niya plus sa balikat na may halong kronde at herbog Matumigas ang ngiti pirate ko. Kaya sabi ko sa kanya, psst, tumigil ka dyan, may kita ka ng Ninggoy. Sabi boxing dito. Tumigil ka dyan, may kita ka Binuntok eh. Medyo nakaurong sa left yung ngiti pirate ko nun, kaya adjust the ngiti pirate at ginit na ako na ito para di mapansin. Ba't kasi na-comedy pa? Please! Ano ba yun? Ba't kasi minove? Okay, so let's move on. Kasi lalabas sa Bripanga. Let's go na. Manilapit niya na ang bibega niya sa tenga at bumulong siya ng hihihihi. Wanna play with me? Ano naman lang? Akala ko mag-study, di ba? Maliligo daw muna siya bago niya kunyar papel. Nakunwari ako natutuwa kaya pumasok na siya sa banyo at narinig kong bumaboi siya kaya binala ko ng umalis. Hinanap ko yung bag ko nang bigla kong makita ang damit na nakasampay sa cabinet niyang nakabukas. Damit siya ng nyore. Pare. Lalo akong kinulbaan kaya parang maliwanagan ako ay medyo naghalukay ako ng gamit niya at confirm. Nyore nga siya. Hindi ko pa na-picturean pero may certificate siya doon at may pakete ng ostya. Padre dama sa cosplay pala ito siya May 3 kepe sa bedside table niya at nagulat ako sa laman noon pero mga bagets na nakatingin. Pero mga bagets sa tingin ko ay Nyo Cristal ang nasa picturaka. May makino ko na yung bag ko at di ko na siya hinintay matapos at tumakbo papalabas ng apartment niya papunta sa highway. Gabi na makauwi ako, binala ko siya at talagang iniwasa makasalubong sa school. Hanggang ngayon na medyo trumata pa rin ako sa nangyari yon at hindi ko lubos akalain na may mga ganong klaseng tao
Hindi to once sa wala akong mailatag ng proof of purchase dahil sa end-to-end encryption ng Messenger, parang nawala na yung messages. At nag-check ako, I think block na din ako sa kanya, ma. Yun lang, tama na kayo basta ng kilikili ko, attach below ang convo namin ng friend ko after ko magsumbong sa kanya about the experience, ma. So, yeah. Dito sa story na to, no, parang bet niya tulungan, no, sa pag-study since same sila ng course, 'di ba? Yung letter sender natin. So, ayun nga, wala namang masama, no, sa pakikipag-friendship or everything nice, 'di ba? Nakakatakot kasi minsan yung taong inaakala mong tutulungan ka, may iba palang balak sa'yo. Ilbo yan, mami. At yung masakit pa dito, no, nagtiwala lang naman siya doon kasi nga magre-review sila. Kaya sana dapat matuto tayo sa instinct natin, sa nararamdaman natin, no? Kaya wag kayong mahiyang umalis. Kapag alam nyo parang mali na to mali na yung nararamdaman ko parang console na mommy or lava walk na at mag-Pixar jump na kayo agad. Kasi hindi mo naman kasalanan kung nagtiwala ka, 'di ba? Ang mali doon is yung taong namantala doon sa tiwala mo, 'di ba? Kaya ba't kayo may mga ganong tao, no? Maging paalala na mag-ingat tayo sa mga taong biglang may hidden agenda. Kaya alam nyo na, umelbow na agad, 'di ba? So please, 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 mag-ingat kayo mga I love you ko. Okay, okay, okay. Ingat kayo, ha? Ay, so, DJ Mag, paalam na. LRT? So, yeah, again, thank you so much mga I love you ko for joining sa ating Nyogok time for this episode. Maraming salamat sa inyo. And, yeah, I hope you love me, you care for me. Ano na naman, bida na naman siya. Anyway, thank you so much. So, see you on our next episode, mga I love you ko. That's all. Tama na kayo, my God, yung kilikili ko. Bye! Mwah!